May nag-request nga pala magluto daw ako ng crayfish. Shoutout nga pala kay Maria Jessica Mendoza. Tamang-tama, wala kaming makain ngayon. Haha. Pero syempre, manghuhuli muna tayo bago tayo magluto. Kaya tara't samahan nyo akong manghuli. Madalas ko nga mailuto yung mga lalaki dahil sila yung unang lumalaki. At syempre, mas may laman yung sipit nila. At eto nga isang nahuli ko magmo-molt pa pala. Magmo-molt to, naka-ano yung ano. Iyak ko. Ito nga mga nahuli ko siguro mga nasa 4 to 5 inches na. At ito nga puti na to ang patunay na meron silang minukbang. Hindi ko alam kung bungo ba ng crayfish to o ano, pero basta nasa bandang ulo yan. Kaya pag may nakita kayong ganito, alam nyo na, merong isang na maalam. Haha. Lalaki, sabi sa'yo, mahirap naman. Tumatakas! Ay, babae yata to. Yung ganun light blue nga pala ang kulay, ang ibig sabihin nun ay kakamolt lang. Lalaki to, laki na. Kakamolt lang. Kapit ko nga pala ako dito sa gilid ng pan dahil medyo madulas to. May mga lumot na kasi to at hindi ko naman iniisis dahil gusto din kasi ng mga crayfish yun. Ay, lalaki. Yeah! May itlog yun, may itlog yun. Yeah. Okay. At eto nga pala ang mga maswerteng napili. Haha. Kailangan ko nga pala ng yelo para patulugin tong mga to. Kaso ay wala kami kaya napabili ko sa malayong kapitbahay namin. Lalagyan ko nga ng yelo yung crayfish para makatulog at madaling linisin. Na-curious nga ako kung ilang grams ba yung 5 inches na crayfish. Kaya nga't naisipan kong timbangin. Umabot nga ng 50 yung isa. So pag 1 kilo, ilang piraso yun? 20 ba? Tignan nyo yung mga crayfish nakatulog na. Pero pag inalis mo dyan at binuhusan ng tubig magigising sila. Nag-try pa nga akong timbangin tong isa. 48 naman ano. Hindi ko alam kung mabigat ba nun dahil hindi ko naman alam yung tamang timbang ng crayfish. Haha, ang alam ko lang kasi kumain. Sinimulan ko na nga palang linisin tong crayfish ko gamit tong brush para maalis-alis kung ano man yung kumapit sa shell nila. Dad! Magmo-molt to. May 2 bilog sa gitna, tapos may putots. Meron pa nga pala akong malulutong 2 kasarian. Mga 3 nga yung nakita kong ganyan. Nilagyan ko nga din pala ng asin para mawala yung masasamang elemento. Haha, charot. Para mas lalong malinis at mawala yung mga bakterya. Hindi ko na nga din pala inalis yung puwit ng crayfish dahil laman tiyan din yun. Pagkatapos kong malinis yung crayfish, sinimulan ko ng balatan at ihuwain tong bawang. Mas madaming bawang, mas masarap. Kontra high blood din, charot. At pagkatapos ay dumako ako dito sa crayfish para lasingin sila ng Sprite. Mga 30 minutes silang nakababad dyan tapos i-drain. At magtunaw na nga tayo ng kalahating butter. Pag natunaw na, alam nyo na isusunod na yung bawang. Grabe ang bango ng amoy, parang pwede na to. Charot. Lahat nga pala ng anong klaseng luto sa hipon ay pwede din dito sa crayfish.
Nilagay ko na nga pala tong crayfish. Hihintayin ko lang pumula tapos hahanguin ko din. Ang ganda ng kulay no? Medyo mapula na kaya pwede nang hanguin. Dahil yung susunod naman natin gagawin ay yung sarsa niya. Sa sarsa nga pala kailangan natin ng tomato paste. Imekos-mekos lang. Tapos lalagyan din natin ng oyster sauce. Ganun lang din, halu-haluin lang. Pag nahalo na isunod na tong Sprite. Tapos paminta at asin, kayo nang bahala sa dami. Depende yan sa taas ng panlasa nyo. Halu-haluin nyo lang hanggang sa medyo lumapot na. Pag medyo malapot na ibalik nyo na ulit yung crayfish. Hayaan nyo lang kumulo-kulo dyan hanggang sa medyo matuyo at pumula na ng todo yung crayfish. At eto naluto na ang ating buttered garlic crayfish. Sana'y umabot kayo hanggang dito.